Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Rosita Ardo. Sabi niya, Kim, nasaktan ka na. 2 beses kaming fans. Nasaktan din, piliin mo sana yung lalaking hindi babaero. Wag lang gwapo, lalaki, marami dyan na gusto sa'yo. Wag yang pang showbiz. So, tama po naman kayo dyan, Ginang Rosita Ardo. Tayo po ang nasasaktan pag si Kim Chiu po ang nasasaktan. Pero feeling ko safe naman po si Kim Chiu sa kamay ni Paolo Avellino dahil si Paolo, mga kakimpaw, alam naman natin na hindi yan babaero, hindi po ba? Dahil kung babaero yan at red flag po yan, si Kim mismo ang lalayo dito. Kasi sobrang dalang-dala na po si Kim sa mga lalaki pong babaero, playboy, mahilig magpaasa ng babae. 'Di ba alam naman natin yon na pag red flag talagang nilalayon agad ni Chinita Princess. Kaya naman wag nating pag-isipan ng ganyan si Paolo as long as alam natin at nakikita natin na si Kim Choi komportable at panatag kay Paolo, hayaan natin si Kim na mag-enjoy dahil siya po ang nakakaalam ng dapat niyang iakto or dapat niyang ikilos pagdating kay Paolo. So ipag-pray na lang natin at i-manifest na lang natin na si Paolo na po ang huling lalaki sa buhay ni Chinita Princess, 'di ba? So maraming salamat po sa inyong komento. God bless po at mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Ginang Nuwalhati Tenedero. Sabi niya, isa sa gusto ko kay Kimi ang pagiging makajos, ang pagiging malapit niya sa Diyos, ang nagbibigay sa kanya ng proteksyon sa lahat ng panganib at problema. Iba ka talaga, Kim. Laging may dala kang rosaryo na nagbibigay sa iyo ng gabay sa lahat ng panganib at kaaway. Napakaswerte ng makatagpo mong asawa dahil pag nakasama mo na siya, magiging tahimik na ang lahat ng buhay mo. Bibigay yan sa iyo ni Lord, hindi kanya ipapahamak sa makakataling puso mo. So tama po kayo dyan, Ginang Luwalhati Tinedero. Pag talaga Diyos po ang inilagay sa sentro ng ating buhay, talaga namang i-guide niya po tayo, bibigyan niya po tayo ng protection, and syempre, lalayo tayo sa lahat ng panganib and syempre sa mga problema. Kung meron ng problema, alam naman natin mga kakimpaw na mapagtatagumpayan po yan ni Kim Chiu dahil malakas po siya sa itaas. Kaya nga napakaswerte po ni Paolo Avellino kasi hindi lang siya napalapit sa gusto niyang babae, kundi nilapit din siya ni Chinita Princess sa Poong May Kapal. Poong May Kapal na lumikha po ng lahat na siyang magiging dahilan kung bakit matatag sila, and syempre, mapagtatagumpayan ang lahat ng hamon sa buhay. Kaya ngayon pa lang mga kakimpaw, masaya na ako kay Kim at sa lalaking makakasama niya po sa panghabang buhay, at i-manifest natin at ipag-pray natin na si Paolo na po yun. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Luwalhati Tinedero. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin. Sa gabing ito, tunahin na nga natin pag-usapan ang magiging katapatan po ng programa ng The Alibay ni Kim and Paolo. Walang iba kundi po ang Never Say Die ng GMA Network. Sabi nga dito, makapuntos na kaya ang The Alibay. Kapamilya seryeng pinagbibidahan ni na Kim Chiu at Paula Avellino na The Alibay. Katatapatan sa second slot ng primetime ang pinagbibidahang kapuso serye ni na Jillian Ward at David Laycauco na Never Say Die simula April 6, Lunes.
Well, bumaba man or tumaas ang ratings ng The Alibay, paldo pa naman ito sa kanilang mga advertisement, 'di ba? Every night, mga kakimpaw, hindi po binibigo ng mga advertisers, sina Kim at Paolo at maging ang producer ng naturang programa. Kaya sa kanila na yung ratings na yan. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pag-appear ni Chinita Princess kanina sa It's Showtime. Sobrang fresh, sobrang blooming sa kanyang dress na color green, mga kakimpaw. And sobrang happy nga po ni Kim Chu at ito nga po yung pinagtapat niya, mga kakimpaw, sa It's Showtime kung bakit siya ay napadpad or doon po nagstay ng 3 weeks sa Paris, France. So siya na po mismo ang nag-confirm, mga kakimpaw, na nag-aral po si Chinita Princess. Never stop learning talaga per Kimi kahit anong edad pa yan. Sabi nga dito, never stop learning Kimi. Alam kong magtatagumpay ka sa business empire na binubuo mo, more expansion, more pop-up stores, and hopefully your own brand of products. Always proud of you, Lady Boss CEO. So nakaka-proud naman itong achievement na bago ni Chinita Princess na talaga namang nag-aral po siya sa Paris, France para syempre sa bagong learning, para daw yan sa kanilang future and syempre sa kanilang business. Grabe mga kakimpaw, no? So, ibig sabihin, hindi po nag-training si Chinita Princess. Nag-aral po siya para sa kanyang business at sa magiging future niya, mga kakimpaw, with Paulo Avellino. So grabe, 'di ba? Talagang gumawa po siya ng paraan para lang makasama si Paulo or pinagawa siya ng paraan ni Paulo para makasama po si Chinita Princess. Sabi nga po ng isang netizen dito, confirm, di talaga pwedeng maghiwalay ng matagal. So nag-aral na lang si ate. Yes, mga kakimpaw. Gumawa po sila ng way para magkasama pa rin sila dito po sa Paris, France ni Paulo. Talagang hindi po sila pwedeng magkahiwalay. 3 weeks ba naman, mga kakimpaw? So dun pa lang po, talagang hindi sila pwedeng maghiwalay dahil sobra nilang mamimiss ang isa't isa. Kaya nga po kanina, mga kakimpaw, kinongratulate siya ng mga Showtime hosts, lalo na po ni Chang Ami, ni Bong Navarro. Talagang super proud sila kay Kim Chu, mga kakimpaw. Nakakatuwa, no? Dahil talagang never stop learning kahit anong edad ka pa, kahit mapera ka na, mga kakimpaw. Kasi sabi nga po ni Kim Chu, hindi pwedeng yun lang yung natututunan mo, 'di ba? Dapat may mga panibago tayong natututunan sa ating buhay. Kaya naman si Kim Chu, nag-aral na lang siya for 3 weeks. At the same time, si Paulo naman ay nasa taping ng kanilang movie nitong si Nadine Lustre. So, ganyan talaga ang love, gumagawa talaga ng way para magkasama sila together. Excited na ako, mga kakimpaw, sa magiging future nilang dalawa na pinaghahandaan ngayon ni Kim and Paolo. So paano, mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.